Pananampalataya at ating tinatawag Ama, may kunting isip lang ako na kung tatawag pa tayo, lalo na kung hindi tayo ng kaligtasan, kalakasan, kailangan pa, kung nasa nyo na rin kung ano yung pagkalito niyo na kailangan natin tumawag ng Ama na nasa langit. Kasi may yung nagsabi sa akin, paliwanag na, halimbawa, kailangan natin humingi ng tawag, kailangan humingi tayo ng kaligtasan, kailangan natin humingi ng tulong. Pagka binanggit natin yung Ama, maraming klaseng Ama na lalapit. May Ama tayo sa laman, may nag-ama-amahan. Kaya pag pinilit na natin, tulad ng panalangin ng ating Panginoong Hesus, Ama namin nasa langit, yun yung laging bungad niya. Tsaka natin isunod yung kagustuhan natin, kahilingan natin, ano man yung kalagasan. Yun lang yung sa pagsasaliksik ko rin sa pananampalataya, dahil nananatitin ako na kahit anong religion, anuman yung may iba-ibang sinusunod din, pero iisa yung pinapakilala, yung magiging isang mabuting nilalang. Ngayon, yung ibang religion, kung makarinig man tayo na alam natin, kasi mayroon din yung minsan pira-pira lang din yung hanap. Mayroon din malalaman din natin sa isang taong talagang hanap niya yung ma-share, yung tunay na pananampalataya, ipaglapit sa ating Panginoong Hesus na nasa langit. Mararamdaman din natin yung sa pamamagitan ng ating puso, kung yung puso natin malinis, kalinisan yung hinahanap. Kasi pagka tayo, halimbawa, isang tao, sabihin na natin, sa puso natin, marami tayong nilalagay. Na minsan, yun yung napakahirap sa tao, yung mayroon tayong hinanakit sa kapwa natin, hindi tayo pagbigyan. Minsan napakahirap tanggalin dito sa puso natin. Pero kung tayo bilang talagang nananalig na humihingi ng kaligtasan sa ating Ama sa langit, matuto tayo na ito yung palaging malinis. Para yung pag tayo nagsalita, na tayo nag-share sa iba natin, kagagaya nito yung pagsisiran, mararamdaman din nila yung ano yung kalooban talaga natin. Kung nagmamalasakit tayo na may pakilala yung tamang pananalig sa kapwa din natin. Kasi napakahalaga yung maramdaman ayon sa salita natin na kung paano tayo naging, kung paano natin naabot yung antas ng pananalig sa tinatawag nating Ama sa kalangitan. Kailangan maramdaman din natin sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sa paggawa pa lang, sa pagkilos, maramdaman na natin na yung taong nagsasalita, pati sa pagkilos pala, ipinadadama rin. Ang pagpapadama rin sa pagkilos, marunong tayong tumulong. Hindi lamang sa material na bagay, yung pagpapagaling sa may karamdaman, kung maraming bagay na pwede tayong makatulong sa physical na pagkilos. Dahil sa lahat ng mga naobserbahan ko,
ang pinaggawain talaga ng spiritual yung pagtulong sa kapwa. Pagtulong, unang higit yung sarili din natin. Kasi yung sarili natin, doon tayo titignan din eh, kung na kaya natin tumulong o tayo yung tutulungan. Kaya pag malakas tayo at nakakalam ng mga bagay na kinalulugan ng Ama sa Langit, gawin natin. Kung makakaya natin gumawa din, kahit sabihin natin, lahat din naman tayo pwedeng manggamot. Kung yung unang-una, katawan nga natin ang sarili, gamutin natin yung katawan natin sa pamamagitan ng pagtawag. Yun nga yung tamang pagtawag, Ama namin nasa langit, ipagkaloob mo sa akin ang kalakasan para makatulong sa aking kapwa. Yun yung importante natin papanggitin. Then, mayroon naman tayong kalakasan. Yun nga lang minsan sa sarili natin, bakit ako tutulong? Kasi siya yung gumawa ng ano sa kumbaga, ang tao kasi habang hindi nakakaramdam ng sakit, patuloy sa paggawa minsan ng mga pinagbabawang. Kahit alam natin na mali, alam natin na masama sa kalusugan, minsan nagpapatuloy yan sa paggawa. Ngayon, pag nakaramdam na ng sama ng katawan, minsan kaya sila nakakalapit. Pero ang tinitignan ko talaga sa mga gumaganap ng spiritual, hindi nila tinitignan yung mga bagay na kahinaan ng tao. At may lumapit at kaya nilang tulungan, hindi lamang sa pagtulong, kundi kung paano din mabiyayaan ng tamang pananalig sa ating Ama sa Kalangitan. Yun yung pinaka-importante, na kung tinutulungan natin yung isang tao, sana may pakilala natin yung tamang pananalig o pagkilala sa ating Ama sa langit. Dahil yun po yung laging binabanggit ng ating Panginoong Jesus. Kahit magbuklat tayo ng banal na kasulatan, kahit dun sa kanyang panalangin, lagi niya, Ama namin nasa langit. Pati yung pinapa niyang panalangin, lagi niyang binabanggit yung Ama sa langit. Dahil ang Ama natin sa kalangitan, maraming mga anak na anghel na siya rin yung tutulong sa atin. Pag binabanggit natin yung mga anghel sa kalangitan, matik yan, sila yung bababa. Kaya yun po yung kahalagahan na kailangan marunong tayong tumawag at ng tamang pagtawag sa ating Ama sa kalangitan, mga banal na espiritu na pinababa ng Ama sa langit. Dilawan po kung ano yung pananampalataya natin na sa ngayon na alam natin tayo'y patungo sa kaliwanagan at hindi tayo patungo sa kawalan. Ipagpatuloy lang po natin sa bawat religion, malalaman natin kung ano yung dapat natin sundin at dapat natin hindi. Kahit saan, kahit ano yung pinapakilala, malalaman natin. Dahil ang taong may malinis na puso, may malasakit na maipakilala ang tamang aral, madali natin maunawaan ito. Dinibigyan tayo ng katalinuhan ng ating Ama sa langit pagdating sa spiritual po. Yun lamang po, magpatuloy lamang tayo sa kaliwanagan na tatangin. Amen. Anong pangalan niyo? Pakilala kayo. Ako pala si Brother Martin. Ang tunay kong pangalan, Marcelino Francisco po. Taga Santa Barbara rin po, Malindin. At magkalapit din po kami ni Brother Julian.
Maraming salamat sa iyo. Di ba? Meron na tayo dalawang pastor na salita. Hindi pa kumitiyo si Mon at saka si Ador. Dahil ang lahat yan, iisa ang nangyari bawat isa sa atin. Tama ang sinabi niya, Yeso tumawag sa langit. At idirito ang pangalan, kung ano man ang tunay na pangalan, at ano ang binanggit, gawin ninyo dahil yun ang makakabuti sa lahat. Amen. Amen. Magbuhay ka. Magbuhay din kayo na. Amen. Kung sino gusto magsalita sa inyo. Hindi tayo marunong magsalita. Mag-smile na lang. Galing nyo na yun. O yun ang bagay. At sabi na naman maraming salamat mga anak. At kunting panahon, kunting oras. At dinadala sila ng Diyos Ama ng liwanag dito sa lupa. Ito ay ang natin. Sa langit. Sa liwanag ang tinatawag ng Jesus. Amen. Jesus, pati siya ay isa. Lahat kanya-kanyang padala sa liwanag dito. Lahat tayo, intindihin natin kung ano man ang bagay para makabuti sa isa, makabuti sa lahat. At pag-ibig pa rin at akong baba pa rin ang dala natin. Doon na lang ang aming mga paliwanag sa inyo. Sa pangalan na ito, kasi lang ang talagitan. Lahat man ang mga mensahe, pinadala nyo dito sa lupa. At mga kasamahan, pinadala nyo dito po. Maraming salamat at sila rin ang paliwanag para sa kanila. Nakakawa kayo ng aral para sa kanila. Natuto kayo at isipin ninyo ang lahat man ng bagay dahil ito. Yan ang binigay ng kaluluwa ng bawat isa. Amen. Well, thank you for watching sa inyong lahat and a blessed day, a blessed Sunday to everyone. Ito po ang bawat isa, bawat relihiyon dito, bawat grupo spiritual dito, malayang magbahagi po and ng salita ng Diyos. Kaya thank you for watching and God bless po sa inyo sa lahat ng Meron dito, October 30, araw ko, may misa dito, nakatinag ka. Yung yung tapos nito ang siya dito ayun yung puro na araw. Lahat mga tao, isa na sa mga dito. Tama. So si tatay, mas naman. Nakita dito naman. Mahal siya yan. Kung nauna yung birthday ko, gumawa na dito. Kaya pinilagay ko si Pat, kung tayo dito. Yung isang mga nagbigay ng fan, ang mga sa akin, magmana-exercise sila. Alright. Kasitat ko si Sister Aurora Gabat. Yan po yung mga kapatid nating spiritual. Kaya dito respeto lahat ng mga paniniwala dito. Welcome. Sila po yung resist. Taga Santa Barbara. Yan lamang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. And tayo po mag-in-live na. Thank you po. And blessed Sunday po. And live na po tayo. And thank you.